At sa pangsikat ng araw ay makikita ang dalawang lalaki sa harap ng bodega nakatayo at binuksan ng isang lalaki ang pintuan ng bodega at nagulat siya dahil may isa lalaki sa loob ng bodega at tinawag niya ang pangatlong niya kapatid, at sabay sabi may nanloob sa atin na sirang templo. At sabay sabi ng kanyang pangatlong kapatid ang lakas ng loob subukan pumasok sa sakin bodega at magnakaw sakin bodega. At napatitig silang dalawa nagsalita ang isang at sabay sabi pangatlong kapatid, patay na ba ang lalaking ito? At binatukan siya ng pangatlo ninyang kapatid at sabay nagsalita ang pangatlong ninyang kapatid sabay sabi bakit mamatay ang lalaki naya tingnan mo. May natitira pa siyang hininga at napakaseryosong trauma, ang karamihan sa mga tao ay matagal nang namatay pero ang lalaking ito ay kaya niya mag-isang sa soul fighting master. At paano ito isang impossible? At sabay sabi ng kanyang kapatid kamukha ng lalaking ito isang maharlika at maging kasing edad natin at kung siya ay isang soul fighting master, tiyak na mapoprotektahan siya ng isang malakas na pamilya na miyembro ng pamilya, kaya paano siya nasaktan ng labis? Xiao, hayaan mo akong pumunta sa tindahan ng gamot at tignan mo siya ng mabuti at maaari ako bang kumuha ng gamot sa pagpapagaling. Ngunit nagsumikap tayo ngayon upang makakuha lamang ng ilang tansong barya, at wala tayo sapat na pagkain. At hinawakan niya kamay ng kaya kapatid at sabay sabi mahalagang iligtas ang mga tao nangangailangan pangatlong kapatid, at hintayin mo ako at sasama ako sa iyo. Pagsapit ng gabi at sa loob ng bodega makikita ang dalawang magkapatid na puno ng pasa ang mga mukha at nagsalita si Xiaosan at sabay sabi sa pangatlong kapatid at nilagyan na natin ng gamot. At kailangan na lang niya majay gising at gumaling. At nang salita ang pangatlong niya kapatid na sakta ng batang ito sobrang bigat, at ipaubaya mo na lang sa tadhana. At hindi nagtagal nagkaroon ng nangga ng malay si Chenyang. At nabigla ang dalawang magkapatid at nagpasabi anong nangyayari sa kanya. At makikita si Chenyang na nahihirapan habang lumalabas ang mga building enerhiya sa kanyang katawan. At napunta si Chenyang sa loob ng kanyang fighting spirit at saka nagulat si Chenyang at sabay sabi ito ang aking dagat ng kamalayan. At makikita ang fighting spirit ni Chenyang at sabay sabi ito ang fighting spirit ko. At ang mga soul fighting continent, mayroong 4 na uri ng fighting spirit. Ang espiritu ng pakikipaglaban ng hayop na espiritu ng pakikipaglaban, ang espiritu ng pakikipaglaban ng halaman at ang espiritu ng pakikipaglaban ng misteryosong elemento. Ang unang 3 uri ng fighting spirit ay medyo karaniwan, ngunit ang elemental fighting spirit ay napakabihirang, at mahirap makahanap ng isa sa daan-daang milyong tao. Ang kapangyarihang ito ng kaluluwa ay marahas na gumagalaw, tulad ng isang espiritong nakikipaglaban sa hayop. Mukhang isang halaman ngunit hindi katulad ng isang espiritu ng pakikipaglaban ng halaman. Tingnan mo, may mali, anong uri ng langis ito? At pakiramdam ko ay naka-recover ang trauma king ko sa maikling panahon. Mahirap dahil din ba sa soul fighting ito? Kinain ni Chenyang ang kaluluwa ng spirit at napasigasige sa sobrang sakit at nagkaroon ng siya ng malay. At kamusta? Nang dalawang magkapatid si Chenyang tinanong ko okay lang ba? At ang sagot naman ni Chenyang at iniligtas niyo ba ako? At nagsalita ang dalawa magkapatid kung ang pangatlong kapatid ay hindi nakahanap ng gamot para sa iyo tiyak na namatay ka na. Pero wag ka masyadong magsalita ngayon, gigising mo lang at halika, kumain ka na Dangsi. At napaisip si Chenyang sabay sabi ang mga maliliit na pulubi na ito ay nagkataon lamang na nagkita, nila ako ngunit hindi sila nag-aatubiling ipagsapalaran ang kanilang buhay upang matulungan ako. Kinuha nangga ni Chenyang ang binigay ng lalaki nagpasalamat si Chenyang. At sabay sabi ng lalaki walang anuman at simula ngayon, ako na ang bahala sa iyo. At magpagaling ka at bibigyan ka namin ng masarap na pagkain bukas. At nang salita si Xiaozhen sabay sa umaandar na naman pangatlong kapatid iyan ang teritoryo ni Sister Hong. Tinuruan ako ng leksyon ngayon. Patawa ang kanyang pangatlong kapatid at sabay sabi. Natatakot ako na ang teritoryo ni Luo Hong ay napakayaman at mayaman, at ngayon marami na tayong mga bibig na makakain, walang hanggal na hindi pupunta. Paano kung makilala ko ulit ang mga taong iyon? Nabugbog ba siya hanggang mamatay? Abala ako, tingnan mo ang iyong mga prospect, lahat ng kalye sa Wuling County, saan mo gustong pumunta? Pumunta ka kung saan mo gustong kumain. At napahinga na lang ng malalim ang bunso niya kapatid. At makikita si Chenyang nagkukultivate.
At dumating na nga ang dalawang magkapatid, tinawag huwag ang pangalan ni Chen Yang agad nang mga lumabas si Chen Yang at nakita niya pangatlong kapatid na naghihina. At sa loob makikita ang katawan ng pangatlong kapatid na puno ng pasa at nagtano si Chen Yang nang bakit marami sugat ang pangatlong kapatid. At sumagot naman si Xiaoshan ng kami ay namamaalimo sa teritoryo ni Luo Hong, at ang kanyang mga tao ay dumating upang manggulo. Ang ikatlong kapatid na lalaki ay hindi nagbigay kaya siya ay binugbog. Nagtauhan ni Luo Hong at sabay sabi ni Chen Yang si Luo Hong ay hindi inaasahang pagkakataon, ito pala ay miyembro ng pamilya Luo. Bakit ginagawa nila itong at sinubukan ni Chen Yang na pagalingin ang pangatlong kapatid? At napasabi na lang si Chen Yang nang, kinailangan kong pilitin ang aking paraan sa pakikipaglaban noon, na nagpalala sa aking panloob na pinsala, tinatanggal sa katawan ko ang katas nitong fighting spirit, ginamo niya ako at ang iba ay mayroon ding nakapagpapagaling na epekto, at mayroon ba akong potensyal na maging isang doktor ng kaluluwa. At ang Soul Doctor, isang espesyal na propesyon sa mga Soul Master, ay kasing sikat ng Soul Weapon Master. Sinasabing ang makapangyarihang Soul Doctor ay kayang magbigay ng buhay sa laman at buto ng tao. Ang mga doktor ng kaluluwa ay napakabihirang, kaya sila ay ganap na transcendent na pag-iral sa Soul Fighting Continent. At sinabihan ni Chen Yang si Xiaoshan nang huwag mag-alala, hindi niya sinaktan ang kanyang mga panloob na organo at ang kanyang buhay ay hindi manganganib sa ilang sandali. At sabay sabi ni Xiaoshan, ikaw, Soul Doctor ka ba? At ang sagot naman ni Chen Yang ay hindi, at ang kapangyarihan ng aking kaluluwa ay makapagpapagaling lamang sa kanyang mga panlabas na sugat. Ang mga buto ni Brother Xiaoshan ay nabali lahat, kaya natatakot ako na kailangan niya ng bone breaking pill upang iligtas ang kanyang buhay. Bone breaking pill. Narinig ko na ang ganitong uri ng elixir ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang gintong barya upang mabili, na sadyang hindi isang bagay na kayang bayaran ng mga pulubi na tulad natin. At umiiyak si Xiaoshan at napasabi, hindi ba patay ang ikatlong kapatid? At nanapatitig si Chen Yang sa ikatlong kapatid at sabay, anong nangyari sa iyo dahil sa akin? Ito ay isang bone breaking pill at hayaan mo akong humanap nito. At lugar ng Qingfeng Tower, at sa loob nito makikita ang tatlo nag-uusap at nagsalita si Wu Yung ang Young Master ng pamilya Wu at sabay sabi kasamang bumisita sina Brother Luo at Brother Mo, ngunit hindi ko alam kung bakit. At nagsalita din si Luo Ko ng pangalawang sa elder ng pamilya Luo at sabay sabi, Kuya Wu, narinig mo na ba si Yero mula sa pamilya Ye? At nakakamangha daw ang kanyang talento, at nagising niya ang 5th grade superior weapon fighting spirit sa murang edad. At nagsalita din si Muli, ang young master ng pamilya mo, at saka, itinalaga na siya ng martial arts academy sa kanya. Kung magiging maayos siya sa hinaharap, pumasok sa martial arts academy at nawalang siya lugar para sa mga maharlikang pamilya tulad namin sa Wuling County. At sabay sabi ni Wu Yung ang pamilyang Luo at ang pamilyang Mo ay nagsaanib puwersa para harapin ang pamilyang Ye, at gusto rin nilang mapagtagumpayan ang aming pamilyang Wu. At may dumating na isa babae at sabay sabi nagnenegosyo lang ang pamilya Wu, hindi nag-aaway sa pagitan ng mga maharlikang pamilya, at sinabihan niya si Wu Yung na naghihintay si Chen Yang sa kanyang. At agad naman tumayo si Wu Yung at pumunta kay Chen Yang. At makikita si Chen Yang na naghihintay kay Wu Yung at hindi nagtagal nakaraatin din si Wu Yung at nagsalita si Wu Yung at sabay sabi, Luo Chen, ang iyong pamilya ay buhay pa ba sigay? At akala ko patay ka na. At nagsalita din si Chen Yang at sabay sabi, Wu Yung, pumunta ako dito sa pagkakataong ito para humingi ng isang bagay. Ano ang hinihingi mo bagay, Chen Yang? Ang gusto ko ang mga ilustrasyon ng fighting spirit na nakolekta ng pamilya mong Wu at bone breaking pill. Tsaka sabay sabi ni Wu Yung ang librong inilarawan sa espiritu ng pakikipaglaban ng aking pamilyang Wu ay isa sa pinakamahusay sa Wuling County, at ang bone breaking pill ay isang bihirang elixir na mahirap hanapin. At ikaw, nabalitaan ko na pinalayas ka sa pamilya Luo dahil hindi mo nagising ang iyong fighting spirit. At sabay sabi din ni Chen Yang, paano? Sa tingin mo ba pagkatapos kong iwan ang pamilya Luo, hindi ko na kaya at kung nawala ang iyong tagapagtaguyod at wala itong halaga sa iyong mga mata? At sabay sabi ni Wu Yung, Kuya Chen Yang, masyado kang nag-iisip at narinig ko lang ang ilang chismis sa labas. Wala nang pagsubok. Ipapaalam ko sa iyo para sa iyong sarili. At inatake ni Chen Yang si Wu Yung at napatansek si Wu Yung sa lakas ng atake ni Chen Yang. At nagsalita si Wu Yung at sabay sabi, Luo Chen, ano ang gusto mong gawin?
Binabalaan kita, kung maglakas loob kang patayin ako. At nagulat si Wuyong at sabay sabi ang sugat ko, paano gumaling ang sugat ko sa isang kisap mata? Kuya Chenyang ikaw, at iyong fighting spirit ay nagising na. Soul Doctor pa rin kaya siya. Hindi na kailangang gumawa ng ganoong kaguluhan, sadyang ang kapangyarihan ng kaluluwa ay nasira at nakarating sa 2-star soul fighting realm. At napasabi na lang si Wuyong nang ang mga alingaw-ngaw ng mga salita ay talagang hindi karapat-dapat paniwalaan. Si Brother Chen ay isang 2-star sa murang edad Soul Master at ang bobo talaga ng pamilya Luo, at kaya ilalarawan nila ang isang henyo na kayang baguhin ang kapalaran ng pamilya at bilang isang basura at itaboy siya sa pamilya Luo. Hindi alam ng pamilya Luo ang tungkol sa paggising ng aking fighting spirit. At dahil ang pamilya Luo ay hindi marunong gumamit ng ginto at jade, bakit hindi sumama si Brother Luo sa aking pamilyang Wu? Anong ang ibig mo sabihin? Walang alam si Kuya Chen at kamakailan, ang First Academy ay isa sa mga nangungunang super college sa Tiandao Empire, ay darating sa Wuling County upang mag-recruit ng mga estudyante, at sinasabing nakapagbigay ito ng 3 lugar. Ng Diyos ni Brother Yi Luofu ay isa sa 3 pangalan na ito ay maaaring sa iyo. Academy. Bago ang pagtatatag ng Martial Arts Academy, ano ang numero 1 akademya sa Tiandao Empire? Tama iyan. Bagaman ito ay sadyang pinigilan ng Martial Arts Academy nitong mga nakaraang taon, ang libro ng mga akademya ay bumababa sa araw-araw, ngunit ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo, at ang pamana ng akademya ay hindi maaaring maliitin. At kung makapasok ka sa academy, sisikat ka talaga. Nang mabilis lang at bukod dito, ang akademya ay gumastos ng maraming pera sa oras na ito. At ang mga karapat-dapat na pumasok sa akademya ay makakatanggap ng Tungluo Pill. Tungluo Pill, ang second grade top soul pill, ang pill na ito ay maaaring mag-dredge ng mga meridian at palawakin ang soul veins. Ito ay may malaking impluensya sa hinaharap na paglilinang ng mga taong kaluluwa. At gayunpaman, ang Tungluo Pill na ito ay palaging mahal ngunit hindi mabibili. Ang isang maliit na lugar tulad ng Wuling County ay karaniwang kabilang sa maalamat na elixir. Young Master, hinihimok ako ng 2 Young Master na sina Luo at Mo, at mukhang hindi sila nasisiyahan. At kung hindi sila nasisiyahan sa bagong pakete, at hilingin lamang sa kanila na bumalik. Oo, napakahalaga ng 3 lugar na ito. Kapag dumating ang malalakas na lalaki mula sa akademya, tiyak na magkakaroon ng madugong bagyo sa Wuling County. Gayunpaman, wala akong ideya na sumali sa pamilyang Wu Bao sa ngayon. Wala ako magagawa sa desisyon mo at ilabas ang gusto ni Brother Chen. Brother Luo, narito ang mga bone-breaking pills na gusto mo at ang fighting spirit na mga ilustrasyon na nakolekta ng pamilya Kung Wu sa mga nakaraang taon. At kinuha na nga ni Chen Yang at nagpasalamat kay Wu Yung. Haha, si kapatid na Chen ay napakagalang. Ang mga panlabas na bagay na ito ay walang halaga kumpara kay kapatid na Luo. Kapatid, mayroon pa akong 100 gintong barya dito, tanggapin mo rin ito. Ako, si Luo Chen, ay tatandaan ang kabaitang mo na ito at umalis nga si Chen Yang at naiwan si Wu Yung at ang alagad niya at nagsalita ang alagad ni Wu Yung at sabay sabi Young Master, itong bone-breaking pill ay isang first-grade elixir. Ibinibigay mo ba ito sa kanya ng ganito? At ngayon lang, for his sake, umorder ka. Hindi masaya ang mga Young Masters ng pamilya Luo mo. Mas mainam na maglagay ng icing sa cake kaysa magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan at kumuha ng pangmatagalang pagtingin. Si Luo Chen ay napakatalino at kung makikipagkaibigan siya sa hinaharap na Soul Doctor, ano ang ibig sabihin nito ngayon? At nakalabas nga nagtuluyan si Chen Yang sa loob ng palasyo at nagsalita si Chen Yang gamit ang bone-breaking pill na ito, at siguradong gagaling ang injury ng ikatlong kapatid sa loob ng kalahating buwan. At nakasalubong ni Chen Yang ang mga Hangul at nagsalita ang Hangul sabay sabi haha, akala ko ay isang kilalang panauhin ang nakagabala kay Wu Yang. Hindi ba yan ang henyo ng pamilya Luo, ng basura? At ang mabubuting aso ay lumaya sa daan, at lumayo sa daan. Ito ay kawili-wili, kapatid na Luo, tila ikaw, ang talunan ng pamilyang Luo. At bilang lumitaw si Luo Kun sa likod ni Chen Yang at sabay umatake siya sa likod ni Chen Yang pero madali lang naiwasan ni Chen Yang ang atake ni Luo Kun at nainis si Luo Kun dahil madali lang naiwasan ni Chen Yang ang ginawa niyan atake.